Panginoon sa mga ito. God is good. All the time. Lord, kami pinagpapalistang, kami po'y lumalapit siya, nagpapalistang aming pusong kaluluwa bago kami umarap sa iyong altar. Panginoon, salamat po. Salamat po sa umagang ito. Kami gabayan mo sa maghapon at magpakailanman, Panginoon. At dalangin po namin na kami puspusin mo ng banal na Espiritu sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Ama, salamat po, Amang Banal. Salamat po sa umagang ito. Dalangin ko po kami yung Panginoon, humingi po kami ng patawad at pagkabanalin po mo kami sa umaga ito na kami mapagbigay ng magandang papulit pagsamba ang atak hindi binapat noon. Patawarin mo po kung may nagkakasala sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan namin nagawa. Sa may pagkisyon mo ng malalong Espiritu kung may magpagpasalamat sa iyo, Lord. Ikaw ang lagi namin itataas. Magpakailanman. Dalangin ko po, Panginoon, na ako yung patuloy mo tumuan at pag-uwi upang ako makaharap ng may kabanalan sa iyong harapan. Lord, salamat po sa umaga ito. At dalangin ko po na patuloy mo po ako pagkabanalin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kung ano po yung kagustuhan mo na at may winibigit ang Panginoon. Tulungan mo ako na patuloy mo pagpulit mo. Salamat sa iyo. Pangalan ko ng iyong Espiritu. Amen. Amen. Welcome sa gawain ng Panginoon. Welcome to San Visayas and Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Muli po palampakan po natin ang Diyos mabuhay. He deserves the highest praise. Sister Da. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At yung mga nanonood po sa ating live, welcome po sa gawain ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Habakuk, chapter 3, verse 16 to 19. I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound, became cramped into my bones, and my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Though the fig trees does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no fruit, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stores, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Kaya sa'yo magpuri sa Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. This is the day that the Lord has made. Kaya huwag tayong magsawang pagpuri sa Kanya. Ipalakpakan natin ang kamay. Sa kawalang pagbaba
This day is for you, Panginoon. And we glorify your name, Panginoon. We entrust you everything, Lord. And Lord Jesus. Feel the presence of the Lord. There
lahat sumasamba, luwalhatian ka, karapat-dapat. Buong kalamitan, puri walang hanggan, naghilang at banal, aming hari. Deserve all the praises, Lord. Jesus, thank you for everything you've done. Thank you for all the blessings, Panginoon. Jesus. Minsan pa tayo nagpuro sa Panginoon. Nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y manasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Minsan pa lumalapit, lumalapit, nagsusumamo.
Thank you, music team. Praise the Lord. Hindi po, tayo po ay makakaupo na sa presensya po ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang sumuko. Praise the Lord. Sige, tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Okay, sige po. Gusto po natin ating Bible sa Habakuk chapter 3, begin verse 16 hanggang 17. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito ba sinasabi sa Tagalog? Narinig kong lahat ito at ako ay nanginig ng ngata ng aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon sa pagpaparusa ng Diyos sa mga umapinig sa amin. Sabi po ng verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi din namumunga ang mga ubas, kahit na naantala ang pamumunga ng ulipo at walang anihin sa mga bukunin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil siya ang Diyos na nagliligtas sa akin. Verse 19 ng Panginoon, Yahweh ang sa akin magpapalakas, tulad ng usa, yak ang aking mahakpan, inaalala niya ako sa mga kabundukan. Tayo po ay magkamanalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan.
Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi isang karangalan, pribileyo na pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo po ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hindi po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin makunuwal at maisagawa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umaga ito. Ang kaaway siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Ang mga hadang na kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. I declare it not in God in Jesus' name. Dahil banal na Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po kay Habakuk. Katulad po ng nakarang linggo, ang Habakuk po ay isang maliit, short book of the Bible. Siya po ay 3 chapter lang. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan, trusting God no matter what. Pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mangyari. Trusting God no matter what. Dito po sa closing passage ng book of Habakuk, dito po si Habakuk ay gumawa ng one of the strongest statement of faith na pwede po natin makita sa Biblia. One of the strongest statement of faith na pwede po natin makita sa Bible. Ito po yung ginawa ni Habakuk dito po sa last passage, sa panghuli niya, dito po sa book of Habakuk. At dito po ay tayo po ay kina-challenge ni Habakuk na ating pong ilagay yung ating pananampalataya sa Diyos, even to the most, yung lalo yung pinakadamos na naranasan po yung pinakamadaling na bahagi ng ating buhay. Tayo po hinahamon niya na ilagay natin yung kanyang pananampalataya natin sa Diyos. Hinahamon din po tayo ni Habakuk na piliin po natin na mag-anak sa Panginoon, alam po yung ating pinagdadaanan. Tayo po ay challenge ni Habakuk na piliin po natin na hanapin ang ating kalakasan sa Panginoon doon sa panahon na tayo po ay nanghihina. Nang si Habakuk po ay dumating sa dulo ng kanyang journey. Kasi pag pinag-aralan po natin ang book of Habakuk, ito yung journey ni Habakuk. Journey from doubt to faith. Di ba napag-aralan po natin nung Sunday, na si Habakuk po ay napakaraming katanungan sa Panginoon, maraming siyang doubt. Tinatanong niya, ang Diyos ba ay nagmamalasakit? Ang Diyos ba ay patas, parehas ang Diyos? Ang Diyos ba ay naandyan? So napakarami po niya katanungan at ito po ay idinulog niya sa Panginoon at siya po ay binigyan ng katugunan ni Lord. Kaya po ang pagpapatiwala sa Panginoon, anuman ang mangyari ng isang makapangyarihang bansa. Amen. Sa book of Habakuk, challenges us to learn to trust God no matter what. How do we exercise faith to God during the worst of time? Paano po natin ipapamuhay ang ating pananampalataya kung sa pinakamasamang panahon ng ating pong mga buhay? Dito po sa ating pag-aaralan, si Habakuk po ay nagbigay o nag-share na 3 bagay na ginawa niya habang hinaharap niya yung pinaka-worst calamity sa kanyang buhay, yung Babylonian invasion. So siya po ay nag-share na 3 bagay sa ating pong pag-aaralan isa-isa. How to exercise faith in God during the worst of time. Number 1, ang sabi po sa Habakuk chapter 3 verse 16, basahin ko po. I heard my heart pounded, my lips quivered at the sound. The gate crept into my bones and my legs trembled, yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Sabi ko sa Tagalog, narinig kong lahat ng ito, at ako'y nanginig. Nangatalang aking mga labi dahil sa takot. Nanghihina ang aking katawan at ako'y nalubok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon sa pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa atin. So number 1, how to exercise our faith in God during the worst of time.
Wait patiently with God even when we are afraid. Tayo po'y maghintay ng buong tiyaga sa Panginoon, sa Diyos, even kapag tayo po ay natatakot. Tas mong kamay ng hindi natatakot. Ibig sabihin na tayo natatakot. Tas mong kamay ng hindi natatakot. Wala nagtataas. Ibig sabihin, lahat po tayo ay natatakot. Kasi kung sinabi po kaya po natatakot si Hapa ko, sabi, nanginginigan naman niya, yung tuhod niya, yung buong katawan niya. Kasi sinabi po ng Panginoon, yung tagsako, yung sasakupin sila ng Babylonia, ng bansang Babylonia. At kanya pong inilarawan kung anong klaseng tao yung magsasakop sa kanila. Kung gaano sila ka-cruel, kung gaano sila violente. So yun po yung description ng Panginoon. Gaano sila ka-arrogante, gaano ka-violente, gaano ka-lupit. Yung bansang magsasakop po sa kanila. Kaya ganyan lamang po ang takot ni Habakuk. Pero sinabi rin po ng Panginoon kay Habakuk, yung matinding judgment na dadali niya sa Babylonia at doon sa mga bansa mabibigong magtiwala at magpasakop sa kanya. Ulitin ko natin. Bagamat sinabi po ng Panginoon kay Habakuk na sila ay sasakupin ng isa pong malupit na bansa, matinding bansa po ang Babylonia under King Nebuchadnezzar. Malupit, violente, kaya nga po siya natakot eh. Pero sinabi rin po ng Panginoon na yung judgment na kanya pong dadali sa Babylonia at sa lahat ng bansa na mabibigo, na magtiwala, mabibigong magpasakop sa kanya. Kasama po ang bansang Pilipinas, kasama po ang lahat ng bansa. Lahat ng bansa na hindi magpapasakop, hindi magpapailalim sa kapangyarihan po ng Diyos, mararanasan po yung kahatulan ng ating pong Panginoon. Kaya po natakot siya ako. Ang sabi po niya, ako'y nanginig, nangata ng aking mga labi dahil sa takot, nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. This is a fear factor multiplied by 110. Matinding takot, extreme fear. Hindi po lang basta takot yung naramdaman. Extreme fear. Sabi niya, nangatog siya. Nanginig ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang mga tuhod ay nangatog. Ang tawag na extreme fear. Lahat po tayo nakaranas ng takot. Diba? Yung lamang meron pong pandemic, marami sa atin ang natakot. Pag may bagyo, marami sa atin ang natakot. Pero itong takot na naramdaman po ni Habakuk, extreme fear. Nangakaw ang kanyang buong katawan. Paano po natin harapin yung extreme fear? Na kung saan ay nararamdaman mo na bumibilis ang tibok ng puso mo at nararamdaman mo na parang nangangaros na pagkituhod mo. Paano po natin harapin yung extreme fear? Ang gagawin po ba natin ay magkakaroon po tayo ng tinatawag dito, positive thinking. Basta isipin mo, hindi ka natatakot. Kasi ganun po yung positive thinking. Pag nainis, sasabihin nila, huwag mong isipin mo malamig. Pag nagugutom ka, huwag mong isipin gutom ka, isipin mo busog ka. Positive thinking. Ganun po ba ang gagawin pag nakaranas ng extreme fear? Isipin natin, hindi ako natatakot, pero nanginginig na yung katawan mo. Ang bilis ng tibok ng puso mo. So tayo po ba ay hihinga na lang ng malalim? Kasi minsan ka, basta may takot, diba? Hihinga ng malalim. Kung gagawin natin, ipipilitin ng alisin sa isipan yung takot. How to exercise faith in God during the worst time? Ano po ang sabi ng Habakuk? Habakuk says to wait patiently for God even when we are afraid. Sabi po sa verse 16. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Amen. Ito na sinabi natin kanina, sinabi po ng Panginoon kay Habakuk yung invading, ay yung darating na invasion ng bansang Babylonia po sa kanila. At wala pong pwedeng pumigil, ito po ay mangyayari.
Ngunit sinabi rin po ng Panginoon, ulitin lang po natin, sinabi rin po ng Panginoon, kung ano yung judgment na kanya pong dadalhin sa Babylonia dahil sa kasalanan, at sinabi rin po ng Panginoon, sila po ay ililigtas ng ating pong Panginoon Diyos. Bagamat may invasion, bagamat sasakupin po sila sa matagal na panahon ng Babylonia, ito po yung nangyari 586 BC Babylonian invasion. Southern Kingdom of Judah. Bagamat meron ganung pangyayari, may takot, pero meron pasubali ang Panginoon. May pangako rin ililigtas sila. May pangako rin na magdadala pa ng judgment sa bansang Babylonia dahil po sa kanilang ginawalang kasalanan. So in the midst of fear, he chooses to wait for God patiently. In the midst of fear, sa kalagitnaan ng takot, pinili po niya na maghintay ng buong katapat, maghintay ng buong tiyaga sa ating Panginoon. Sinabi niya, hihintayin ko yung panahon na parusahan ng Diyos yung mga taong nag-aapit sa akin, sa amin. Habakkuk determined to wait patiently during the time of trial and rest himself in the Lord. Naghintay, mabuong tiyaga. Sa Habakkuk, determined po siya. Hindi pa nangyayari yung invasion, pero determined po siya na maghintay ng buong tiyaga sa Panginoon hanggang ang Diyos ang magbigay ng judgment sa bansang sasakop po sa kanila. And at siya po, determined din po siya na siya po ay mag-rest, mamahinga sa presensya po ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay merong pinagdadaanan, kalimitan meron pong takot sa atin. Di ba? Lalo po pag matindi yung nararanasan natin, merong takot. Merong takot na namumuo sa atin. Amen. Kapag tayo nakaranas ng matinding sakit karamdaman, miski mananampalataya tayo, talagang minsan lumalabas po yung takot eh. Di ba? Miski man nangyayari sa ating kapaligiran, pagpapasin po na ano ba mangyayari sa amin, ano ba mangyayari sa amin. So meron pong takot. Amen. Katulad po ni Habakkuk, dapat tayo po ay mahinga sa presensya ng Diyos. Katulad ni Habakkuk, dapat tayo pong maghintay ng buong tiyaga sa Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos. Ano man yung takot, yung ating alalahanin, ibigay po natin sa ating Panginoon. Kasi po ang Diyos ay nangako, nabibigyan tayo ng kapayapaan kapag yung ating pong mga takot, yung ating alalahanin, ito ilalatag natin sa paanan ng ating pong Panginoon Diyos. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Sabi ng Panginoon, i-present mo. Present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng ating isipan ang magbabantay ng ating isipan kay Kristo Jesus. Ito po yung ang tawag dito, best trade, best palitan. Bakit po natin tinawag na best trade? Ibibigay kasi ito po ay trade palitan. Ibibigay natin sa Panginoon yung ating mga takot. Ibibigay natin sa Panginoon yung ating mga alalahanin at ang ipapalit ni Lord sa atin ano po? Kapayapaan. Yung po yung best trade. Yung ating ibibigay ko, lahat ng kinatatakutan natin, ano yung nararanasan natin, may takot tayo. Ibibigay natin ito Lord yung takot, yung ating alalahanin at ang pangako ng Panginoon, the peace of God which transcends all understanding will guide the heart and mind in Christ Jesus. Amen. Simpleng-simple, ano yung natatakutan mo? Ano yung alalahanin natin? Huwag po natin sarilinin. Huwag natin pasanin. Hindi natin kaya yan. Maghintay tayo ng Diyos po ang kumilos. Kikilos ang Diyos kapag yung takot na meron tayo, yung alalahanin sa buhay na meron po tayo, ibibigay natin kay Lord. Sabi ng Bible, cast all your cares upon Him because He cares. Ibigay natin sa mga lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating takot. Ang kapalit nito, yung kapayapaan po, nagbumula po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
How to exercise faith during the worst of time. Wait patiently to the Lord, even when we are afraid. Rest ourselves in God. So ito yung number 1. How to exercise faith during the worst of time. Number 2. Sabi po ng Habakuk, verse 3 to 17. 17 to 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vine, though the olive crops falls and fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stall, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the Lord. Lord God, sabi ko sa Tagalog. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at di rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukurin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So number 2, choose to rejoice in God even if everything in life goes wrong. Piliin po natin na magalak sa Panginoon kahit na lahat ng bagay sa ating buhay tingin natin ay mali. Miskin lahat ng bagay na nakikita na nangyayari sa ating kapaligiran hindi maganda. Choose to rejoice in the Lord. Amen. Ito pong verses nito, 17 and 19, patulad sinabi natin na one of the strongest expression of faith we find in the whole Bible. Habakuk determined to rejoice in God even when everything in life goes wrong. Yung binanggit po natin sa verse 17 and 19, matindi po yan, miski hindi namumunga, miski mamatay na ng hayag, sa kanyang miski walang anihin, sabi po niya, I will rejoice in the Lord. Dito po sa ating pong binasa verse 17 and 18, nagbigay po ng 3 senaryo si Habakuk. Each scenario contains a matching pair of image. Ang una pong scenario, ito yung unang scenario. Verse 17, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vine. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas. Sabi po dito, hindi po namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang puno ng ubas. Yung pong pamumulaklak ng puno ng igos, pamumulaklak ng puno ng ubas, ito ba'y tumutukoy sa mga bagay na pinagkakatiwalaan natin for the future. Ulitin po natin. Yung pong pamumulaklak ng puno ng igos, pamumulaklak ng puno ng ubas, ito ba'y tumutukoy sa mga bagay na pinagkakatiwalaan natin in the future. Diba? Kasi namumulaklak namumulaklak na yung puno ng igos, namumulaklak yung puno ng ubas. So ito po yung mga bagay na pinagkakatiwalaan in the future. Dahil may mulaklak ang puno ng igos at ubas, makikita mo yung visible na sign na magkakaroon ng bunga ang ubos at saka ang ubas. Kasi bakit may bulaklak? Diba? Naghihintay ka kasi bakit? May bulaklak So nakikita mo na yung sinyales na mamumunga yung igos, mamumunga yung ubas sapagkat merong bulaklak. Diba? Pag may nakita kong bulaklak, may laga ka mong daan, nakita mong bulaklak, tutuwa ka na. Ito yung at sa katong sinabi natin, ito yung pinagkakatiwalaan ng future. Mamumunga ito sa dana. Diba? So yung pagpalatandaan na talagang may bumumunga kasi merong bulaklak. Yung igos at saka po yung ubas. Pero sa senaryo pong ito, wala po tayong makikitang sign for the future. Bakit? Hindi po namumulaklak. Yung puno ng igos, hindi namumulaklak. Yung puno ng ubas. Kaya wala pong sign for the future. Wala po yung puno ng ubas. Wala bunga yung ubas, wala po yung bunga yung igos. So, wala pong sign for the future. Tayo po bilang mga mananampalataya, ano po yung ating inaasahan at pangarap sa buhay? Yung ating pong titingnan ay para bagang wala kang nakikitang senyales
wala kang nakikitang palatandaan na ito ay makakaroon ng katuparan. Sino po yung may pangarap sa buhay? Ano yung inaasahan natin sa buhay? Di ba, meron kang inaasahan sa buhay, pangarap sa buhay, pero parang wala kang nakikitang senyales, wala kang nakikitang palatandaan na magkakaroon ng katuparan. Yung iyong inaasahan. Yan, sinasabi mo minsan sa Panginoon, Lord, magpakita ka po ng mga palatandaan, ng mga bagay na pwede kong panghawakan para po magkaroon ng palatandaan ng aking inaasahan at pangarap ay magkakaroon ng katuparan. Amen. Yung po yung naramdaman ni Habakuk. Ang sinasabi sa atin na Habakuk, kung meron tayong pangarap sa buhay, meron tayong inaasal sa buhay at wala na tayong panghahawakan pa, wala tayong nakikita palatandaan, wala na tayong panghahawakan pa, ang sinasabi ng Habakuk, sa Diyos po tayo humawak. Pag tayo humawak sa Diyos, hawakan tayo at sapat na po yun. Amen po ba? Pag wala na po tayo, meron kayo inaasal, may pangarap pa at wala kang makita ang palatandaan na matutupad, para wala kang pinanghahawakan pa, umawak po tayo sa Panginoon. At hawakan tayo at yun po ay sapat na. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Though we have no visible sign of hope for the future, nothing tangible that we can see or touch or grasp, yet we will rejoice in the Lord. We will be joyful in the Lord, our God, our Savior. Amen. Wala man tayong nakitang palatandaan, mga sinyales, na yung pangarap natin at inaasahan ay matutupad. Ang sabi po ni Habakuk, yet I rejoice in the Lord. Magagalak pa rin ako sa Panginoon. Sabi po ni Habakuk, trust God no matter what. Ano man ang mangyari. Kung ikaw ay may inaalagaan na namatay na, kung inaalagaan mo, meron kang tanim na puno na inaasahan mo na magbunga, hindi nagbunga. Sabi na Habakuk, choose to rejoice in the Lord. Mag-alak pa rin tayo, magtiwala pa rin tayo sa God. God is in control. Kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin si Lord. So yun po yung unang senaryo. Ang pangalawang senaryo, sabi po dito, though the olive branch falls and fields produce no food. Kahit na naantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa manabog rin. The olive crop, yung pong puno ng ulibo, and the field refer to those things you are trusting in the present. Yung pong puno ng ulibo at yung pong mga anihin sa purin, yung po ay tumutukoy sa mga bagay na pinagkakatiwalaan po natin in the present. Amen. Pinagkakatiwalaan natin in the present. They represent our present needs. But in this scenario, yung pinagkakatiwalaan mo ay wala. Na-disappoint po. Bakit po na-disappoint? Sapagkat sabi ng Bible na antala yung pamumuno ng ulibo at walang ani sa purin. They disappoint you. Para bang ganito yung senaryo? Nagtanim ka ng, nagtanim ka sa bukid mo. Inalagaan mo. Talagang dinidilig mo. Talagang araw-araw nagpupunta ka. Nandun yung kagalakan, isang araw aani ka. Pagkatapos nung dumating yung alam mong harvest time, pagpunta mo dun sa bukid, wala kang aanihin. Hindi na munga yung mga itinanim mo. Amen. So lahat ng effort na ginawa mo, parang nawala na kabuluhan. Yung inaasahan mo, na-disappoint ka kasi hindi na munga. Para bang ganito, binibigyan lang natin yung inahalin tulad natin. Halimbawa, ikaw naman ay nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Nagtatrabaho ka ng buong katapatan. Talagang tapat ka sa trabaho mo. Pag pinag-overtime ka, nag-overtime, hindi ka ma-upset. Talagang tapat ka sa trabaho. Buong sipag ka nagtatrabaho. Pagkatapos isang araw, nilayot ka. Nawalan ka ng trabaho, wala ka ng kinikita. O kaya naman, halimbawa, meron kang pera,
Inimbes mo yung buong pera mo. Kasi minsan pag may retirement, may nabasa po ako sa Facebook, yung retirement na nabuo niya, inimbes niya. Na buong akala niya, sa investment ay talagang sasakana siya. Palalo rin yung kanyang pera. Pero sa araw, kanya pong nasa na nalaman na yung pula ay isang scam. So inaasahan niya for the present, nabigo po siya. Amen. Halimbawa naman, meron kang liniligawan, mahal na mahal mo yung babae, binigyan ka ng pag-asa ng babae, niregaluhan mo yung babae, pag-birthday, niregaluhan mo siya, bibigyan mo ng chocolate, pagkatapos ay nag-take ka, talagang lagi ka nagbibigay sa kanya. At yung babae nagbigay ng pag-asa sa'yo. Asang-asa ka. Tapos isang araw, sinabihan ka na friends na lang tayo. Friendzone. So, yung inaasahan mo, binigo ka. Ano po yung gagawin natin? What do we do when all that we are counting on present suddenly comes crumbling around you? What do we do when you suffer bitter disappoint ka? Sabi na Habakuk, trust God no matter what. Amen. Ibig sabihin, maranasan natin magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Though the oil crops fail, the field produce no food, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Piliin pa rin po natin magalak sa Panginoon. Kung nabasted ka, ikaw ay mahal naman mo siya. Pagkatapos sabi siya, friendzone lang tayo. Magalak pa rin tayo sa Panginoon. Kung na-imbis ka yung nakuha mong pera sa retirement, in-imbis mo, tapos na-scam ka, piliin pa rin po natin mag-rejoice in the Lord. Amen. Nagtayo ka ng negosyo, na bankrupt yung negosyo mo, piliin pa rin natin mag-rejoice in the Lord. Amen. Bakit tayo mag-rejoice? Because God is in control. Kasi pag ang ginawa po natin, nagmukmuk tayo, sinisi natin ang Panginoon. Ano po mangyari? Wala mangyari sa atin. Amen. Ano man yung mangyari? Choose to rejoice in the Lord. Kasi pag nag-rejoice po tayo, nagre-rejoice ka, ano ba, binakit ka ng niligaw mo, nag-rejoice ka ikaw, sa naniniwala ka, na ang Diyos magbibigay ng mas bagay para sa'yo. Amen. Kung natanggal ka sa trabaho, ibig sabihin, rejoice in the Lord, mayroong mas magandang trabaho ibibigay sa'yo. Amen. Choose to rejoice in the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang third scenario po, though there are no sheep in pen and no cattle in the stall, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Yung tupa at baka, ito ay tumutukoy sa mga bagay na pinagkakatiwalaan natin sa nakalipas. This represent our reserve. Ibig sabihin, tinutukoy nito, meron kang reserve, meron kang mga saving, na talagang mismo nang mangyari, meron kang puputin. But in this scenario, wala pong reserve to fall back. No sheep in the pen, there are no cattle in the store. Or today, ngayon, wala ka ng pera sa bangko, wala ka ng business, bankrupt na. Yung mga kaibigan mo, mga pamilya mo, tinulungan ka na lahat ng pwede ito itinulong sa'yo. Your credit card are moved out. Your physical strength is stopped. Your reserve all are used up. What do you do when you have nothing to fall back? Nothing to hold on. Katulad ng sinabi ni Habakuk, hold on to God. Nang humawak po tayo sa Panginoon at hawakan po tayo ng Diyos. And choose to rejoice in the Lord. Piliin po natin na magalak sa Panginoon. Amen. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Choose to rejoice in the Lord no matter what. Amen. Ito po yung sinabi natin, strongest statement of faith. Miski wala akong makain, miski wala akong sinuweldo, miski inaalaga akong mga hayop mga namatay, maging miski na yung aking mga puno, yung tinanim ko sa bukid, ay hindi na munga.
pineste, binagyo, I will choose to rejoice in the Lord. Pipili ko pa rin magalak sa Panginoon. I will rejoice in the Lord my God, for He is my Savior. Pero ang gagawin mo, magmumukmo ka, sisisihin mo pang walang mangyayari sa atin. Si Habak po, pag pinag-aralan natin ang kanyang buhay, punong-puno po siya ng pagdududa, punong-puno siya ng katanungan. Pero lahat ng kanyang katanungan, ito po binigay niya sa Panginoon, binigyan ng kasagutan ni Lord at doon po nabuo. Natin yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya, trust in the Lord no matter what. Ano man ang mangyari. Amen. Lumubog man ang buong nila. Dahil sa bagyo, kurapin man ng mga politiko, yung sa flood control. Yet I will rejoice in the Lord. Amen. Hindi man sila makulong, hindi man sila pagbayaran yung ginawang kasalanan dahil sa pangurat. Yet I will rejoice in the Lord. Bakit? Sapagkat alam natin, dahil isang araw, pananagutin na lahat ng kanilang ginawang kasalanan, lahat ng kanilang ginawa, lalabag sa roobang po ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo po sa ating katulisira, no matter what, trust in the Lord. Di ba? Kasi kung tayo po kung hindi nga tayo mananampalataya eh. Pag nagbukas ka ng Facebook, puro walang mabuting balita. Di ba? Puro masamang balita. Sa umaga, ang problema po sa atin, gising na umaga, ano ang unang binubuksan? Pag Facebook ang aking unang binuksan, masamang balita. Yung mabuting balita ang unahin po natin. Amen. Yung Bible, palakpakan po natin ang Panginoon. Choose to rejoice and trust in the Lord no matter what. It is easy to trust in God when the fig tree is budding and grapes is in the vine. Madali po magtiwala sa Panginoon kung namumunga yung fig tree at namumunga yung puno ng ubas. Madali po magtiwala sa Panginoon kung yung tinanim mo umani ng sagana. Madali pong magtiwala sa Diyos kapag marami kang alagang tupa, alagang baka at iba pang hayop. Madali magtiwala sa Panginoon. Amen. Di ba madali magtiwala pag pinagpala ka? Pag pinagpala ka, ang daling magtiwala sa Panginoon, tuntua ka. Pag ikaw ay napromote, ang daling magtiwala sa Panginoon. Ang daling magpuri sa Panginoon. Di ba? Kapag sinagot ka ng nililigawa, ang daling magpuri sa Panginoon. Pero pag nabaliktad, yun ang sinasabi po ni Habak po. Ano man ang mangyari, negative man ang nangyari sa buhay natin, choose to rejoice in the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero ang tanong, are we really trusting God at those times? Tayo po talaga ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon sa ganoong panahon ng ating buhay. Tunay po ba na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Doon sa ganoong uri ng buhay natin at talagang puro negative. Para bang ang tingin mo wala kang makikitang maganda. Para bang ang tingin mo lahat na lang ay dagon sa iyo. Ang tanong, tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon sa ganoong panahon ng ating mga buhay? Amen. Yun po sinasabi ni Habak po, trust the Lord, ano man ang mangyari. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Isipin po natin si Job sa Old Testament. Sino po nakabasa na ng buko po? Sino po nakabasa ng buko po? Ito po yung eksaktong tanong ni Satanas sa Diyos pag ating ipaparaphrase. Sabi po ni Satan, ni Job, ni Satan sa Diyos, ipaparaphrase po natin. Does Job trust you because he trusts you? Or does he trust you because you have blessed him? Nagtitiwala ba sa iyo si Job dahil siya'y nagtitiwala sa iyo? O siya'y nagtitiwala sa iyo kasi siya ay pinagpapala mo? Ganun po yung tanong. Si Job ba ay nagtitiwala sa iyo kasi talagang nagtitiwala sa iyo? O siya'y nagtitiwala sa iyo sapagkat pinagpapala mo siya? Yun yung tanong. Ayun ang tanong sa atin eh.
Nagtitiwala ba talaga tayo sa Panginoon? O nagtitiwala tayo sapagkat pinagpapala po tayo ng Panginoon? Ano pang sinagot ng Panginoon? Ano pang sabi ng Panginoon? Kay Satan. Gawin mo ang gusto mong gawin kayo, pero huwag mo siyang papatayin. Lahat ng blessing. Kasi yun sinasabi ni Satanas eh. Kaya lang naman nagtitiwala sa iya, subukin mo nga siya ng pagpapala. Inalis niya lahat ng pagpapala. Namatay yung kanyang mga alagang hayop. Diba? Yung kanyang mga anak, 10 anak, 7 anak na lalaki, 3 anak na babae, namatay lahat. Nakapasa po sa testing. Sinisin niya ba ang Panginoon? Sabi ng Job chapter 1 verse 21. Naked I came from my mother's womb, naked I will return. The Lord did, the Lord takes away. Hubad akong lumabas sa mundong ibaba, hubad akong babalik. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumukuha. Amen. Hindi naman po yun. Sabi ni Satanas, nagtitiwala sa kasi, iniingatan mo kaya naman. Ano po ang ginawa ni Satanas? Pinagsugat-sugat ang kanyang buong katawan. Pero, hindi pa rin po nawala yung pagtitiwala niya sa ating pong Panginoon. Amen. Habakkuk challenges us with the same question. Tayo po ba ay tunay na nagtitiwala sa Diyos? O tayo po ay nagtitiwala sa Diyos sapagkat alam po natin na tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Paano kung walang pagpapala? Nagtitiwala pa rin po ba tayo sa Panginoon? Paano kung meron kang sakit at karamdaman na hindi mo pa nararanasan yung kagaling na magtitiwala pa rin po tayo sa Panginoon? Paano kung meron kang babayaran? Pero hindi mo nakamit, hindi dumating yung inaasahan mo, napatulong ka ng kuryente, napatulong ka ng tubig, pinapalayas ka ng inuupahan mo. Magtitiwala pa rin po tayo sa Panginoon. Dito ala ba? Amen. Yung po sinasabi, yung po itinutulong na po, trust God whatever happen, no matter what. Maputulong ka man ng tubig, ng kuryente, palayasin ka man ng inuupahan, huwag naman. Hindi naman po mangyayari yun. Di ba? Yun lang ang ibig sabihin dito po ni Habakkuk. Kung sakaling dumating yung galang pagkakataon, magtiwala pa ba rin po tayo sa Panginoon? Yes, dapat po tayong magtiwala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito, personal question po ito sa atin. Which would you make you feel more financially secure? Saan ka magiging financially secure? Ito po yung tanong. Saan ka magiging financially secure? Mamimili ka. Meron kang 10 million pesos sa bangko. 10 million pesos sa bangko. Or meron kang Diyos sa puso mo na nangako that He will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Ano po saan ka magiging secure? Hindi na po tayo 100 million. Meron kang pera sa bangko. Bibigyan ka, pamimiliin ka nga eh. Saan ka magiging secure? Sabi ko, bibigyan kita ng 100 million pesos sa bangko, sa pangalan mo. O pipiliin mo yung Diyos sa puso mo na nangako that He will supply all the needs according to riches and glory in Christ Jesus. Maging tapat po tayo sa liya. Saan po tayo magiging secure? Amen. Secure po tayo sa Panginoon. Pero pag hindi naman na para tayo, pipiliin mo 100 million. Kasi kung pinili po natin 100 million, ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo doon sa meron tayo. Kapag ang sagot po natin ay 100 million, doon ako magiging mas secure. Ibig sabihin, yung nagtitiwala sa Diyos. At isang araw, makikita mo na lamang yung pera mong minamahal na wala na parang bulat. Amen. Sandali lamang yan. Isang ganyan lang po ng Panginoon, wala po yan. Pero pag ang pinili po natin, kung tayo po ay mas secure sa Panginoon, na nangako that I will supply all the riches according to riches and glory in Christ Jesus, anumang sitwasyon na mangyari, hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Amen. Kung may 100 million na ginitos na ikaw sagana sa piling po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. We can feel more secure because we are more secure in God. Mas secure po tayo sa Panginoon. Trusting God no matter what. Habakkuk determined to rejoice in God
Despite visible circumstances, even he did not see any visible signs of God's presence or favor. Habakkuk says, though we have no visible hope for the future, and what we have trusting in the present has let us down, and we have no preserve from the past to fall back on, still rejoice in the Lord, still be joyful in the Lord. Why? Because He is our Savior. He has promised to deliver us in due time. He has promised us that He will supply all our needs according to riches in glory in Christ Jesus. Pangako po niya yan na pinangahawakan po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks to all circumstances, for it is God's will for you in Christ Jesus. So how do we exercise faith during the worst of time? Wait patiently for God, for the Lord, even when we are afraid. Choose to rejoice in God, even everything in life goes wrong. Number 3 po. Number 3. Habakkuk chapter 3 verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of the deer. He enabled me to tread on high. Sabi ko sa Tagalog, ang Panginoong Yahweh ay siyang aking nagpapalakas. Tulad ng usa, siya ang aking mga habang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So number 3, how to exercise our faith during the worst of time. Find strength in God even when we are down. Hanapin po natin yung kalakasan sa Panginoon kapag tayo po ay talagang nakalugmok na. Amen. Saan po tayo hanap ng Panginoon kapag saan po tayo hanap ng lakas? Kapag tayo po ay nangihina na. Hanapin po natin yung lakas sa Panginoon. Habakkuk had learned to find his strength in God, not in his own resources or ability. Yung lakas po natin ang gagaling sa Panginoon. Hindi po sa anumang bagay, hindi sa mga resources natin, hindi sa mga tinatangkilik natin. Yun po yung pananaw ng pananaw ng mundo. Yung lakas nila nang gagaling sa kanilang kapangyarihan. Yung lakas nila nang gagaling sa kanilang kayamanan. Yung lakas nang gagaling sa katayuan nila sa buhay. Yun ang sandigan nila ng kanilang kinakasan. Kaya pag lahat po yun ay nawala, baksak po sila. Amen. Pag ang pinagtiwalaan po natin ay ang mundo, ay mga bagay ng mundo, pag nawala po yan, baksak po tayo. Kapag yan po, dyan po tayo humahanap ng lakas kapag tayo nanghihina. Hinahanap natin ay pera para tayo lumakas. Sino po lumalakas pag may pera? Sino po lumalakas pag may pera? Siyempre na tayo lumalakas pag may pera. Sino nanghihina pag may pera ka? Siyempre hindi, magpasya ka. Ibig na natin sabihin, blessing po yung pera. Kaya nga lang, hindi po sa pera nang gagaling, hindi tayo kukuha ng lakas. Pag nanghihina ka, nakakita ka na ng dara, lumalakas ka. Hindi po gano'n. Ang lakas po natin, nahanapin natin sa Panginoon. Amen. Habakkuk was about to go through the same and hard times. May pagdadaanan po mabigat at mahirap na panahon sa kanyang buhay. Yung Babylonian invasion. Sabi po sa verse 10, ako'y nanginig, nakatalang aking mga labi, dahil sa takot, nanghina ang aking katawan, at ako ay nalugmok. Sabi sa verse 10, yet, as he rejoiced in God, pero pinili po niya na mag-rejoice pa rin sa Panginoon. Hanapin yung kalakasan niya sa Panginoon. Sabi po na Nehemiah 8:10, do not grieve, for the joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. Yung kalakasan, yung kagalakan ng Panginoon, yung po yung kalakasan natin. Kapag tayo nanghihina, hanapin natin yung kalakasan sa Panginoon. Yung joy of the Lord is our strength. Lahat na kay Kristo, mayroong joy of the Lord. Amen. Ito pong joy na ito, galing sa Panginoon. Kagalakan na hindi po galing sa mundo. Kagalakan na hindi po nakabase sa mga material na bagay. Kagalakan na hindi nakabase sa mga sirkumstansyang nararanasan po natin. Kagalakan na nakabase sa ating personal na relasyon po sa Panginoon. Amen. Matibay. Na miski anong mangyayari, yung kagalakan deep inside, hindi po nawawala. Ano man nangyayari sa atin kapag apektado po tayo dyan.
yung nangyayari sa mundo, yung mga investigador, apektado tayo. Minsan nga naiinis tayo eh. Kaya minsan, parang huwag ka nang magbukas ng ano eh. Kasi puro negative. Apektado tayo dyan, pero yung kagalahan, galing sa Panginoon, kailanman hindi kayang nakawin ng kawan. Bagay po yan ang bunga ng Espiritu Santo. Lahat po tayo pinagkaroon ng bunga ng Espiritu ng Holy Spirit sa atin. At yung isang regalo ng isang bunga ng Espiritu ng joy, kagalahan. Kagalakan sa kalagitnaan ng pagsubok ng buhay. Kagalakan sa kalagitnaan ng kahirapan, ng kaguluhan. Kagalakan na hindi kayang nakawin ng kaaway. Yung kagalakan ng mundo, mawala po yan. Pag inaanap natin yung lakas natin sa pera, pag nawala yung pera, mahihina na tayo. Di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung katulad ng lakas o kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa atin? Sabi po ni Habakuk, God makes my feet like a feet of a deer. At ginagawa niya ang aking paa na gaya ng paa ng mga usa. Yung po yung lakas, ginagawa yung paa parang yung po usa, mabilis pong tumakbo yan. Walang pagod. May isang nakabundukan. Kaya nga, Habakuk paints the image of a female deer running on the heights of a mountain, steady and afraid, full of freedom and confidence as he scaled the heights. Ginawa siya katulad ng paa ng aray bila walang pagod. Yung po yung lakas. Katulad ng paa ng usa. Yan po ay tumatakbo ng buong lakas sa mga kabundukan. Walang kapagod-pagod. Yung po yung lakas na binibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Gusto po ba natin na mas lumalim o tumibay yung ating relasyon sa Panginoon? Hanapin po natin. Find our strength in God. Alone. Kapag tayo po ay mga nanghihina, trust God to lift up and we are down. Kapag tayo po ay nanghihina, kumana po tayo ng lakas sa Panginoon, ibabangon po bewangan po tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, do the righteous fall 7 times, he will rise up again. Bumagsak man ng 7 beses ang matuwid, itataas siya ng Panginoon. Amen. Though the righteous fall 7 times, he will rise up again because siya po ay bubuhatin, itataas ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Find strength in God alone. Ang tanong, how do we find strength in the Lord? Sabi po ng Psalm chapter 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy. With my song, I praise God. So paano po tayo makakahanap ng kalakasan sa Panginoon? By trusting Him and not in our own understanding of things. Sabi po ng Proverbs 3:6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala po tayo sa Panginoon at hindi dun sa ating pag-unawa sa mga bagay. Kasi may mga bagay na nangyari sa atin, hindi naman po natin maunawaan eh. Di ba? Minsan nagtataka bakit nangyari sa iyo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo naunawaan yung mga bagay na ating naranasan. Sabi po ng Bible, trust in the Lord. With all our heart, ipagkatiwala natin sa Panginoon, siya po yung kikilos. Yung mga bagay na hindi natin maano, ibigay po natin sa Panginoon. Hindi po tayo ng wisdom. Di ba pag may pinagdadaanan po natin, hindi naman natin alam yung gagawin natin eh. At minsan, ang ginagawa po na sinusubukan natin, na gawin yung mga bagay sa sarili na hindi ka naman. Itimbasa mo sa nararanasan mo, itimpakunawa mo sa mga bagay na nararanasan mo. So gagawin mo, kung ano yung alam mo, dapat mong gawin. Kaya sabi, trust in the Lord. Huwag tayong umasa sa ating sariling pag-unawa sa mga bagay na nararanasan, hindi natin maunawaan yan. Sa Diyos tayo mag-unawa, ibigay po natin sa para bigyan po tayo ng wisdom. Para sabihin na ba ito yung dapat mong gawin, anak? Humingi ng karunungan sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to find strength in the Lord? By believing that all things work out for the best of those who love Him. Naniniwala ka na lahat ng bagay ay kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Sabi ng Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay
sama-sama kumikilos, magkakalarap na kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang pangalan. All things, lahat po ng bagay, masamang bagay, pangit na bagay, kikilos sama-sama para sa ikabubuti nino ng mga umiibig sa Diyos, nino ng mga tinawag ng Diyos. Kaya lahat po ng nararanasan natin, gaano man ang tingin mo dyan na parang hindi mo na kaya, maniwala ka sapagkat yung sinasabi ng Lord, lahat na yan na inyong nararanasan. Kung ikaw naniniwala na iniibig mo si Lord, naniniwala ka na tinawag ka ni Lord, iikot ng Panginoon yung pangyayari na yan para sa ikabubuti mo. Wala pong bagay na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay na ikakapahamak po natin. Pero bakit meron napapahamak? Sapagkat hindi po siya nagtiwala sa Panginoon. Hindi siya naniwala na yung kanyang nararanasan dahil sa umiibig sa Diyos, hindi niya sa niniwala ito iikot ni Lord para sa ikabubuti niya. Yun po yung totoo. Para tayo makahanap ng ano mo yung nararanasan mo ngayon? Na ikaw naniniwala, iniibig mo si Lord. Naniwala kang tinawag ka niya. Manampalataya ka na iikot ni Lord yan para sa ikabubuti mo. Doon po eksperto si Lord. Eksperto sa mga bagay na imposible. Basta naniwala ka, iikot ni Lord. Naalala po natin si Joseph. Ano po si Joseph? Di ba siya po ay una nagbantaan patayin na kanyang mga kapatid? Yung 12 tribes of Israel, si Joseph. Nagbantaan po siya po tayo inawat ng Daliben. Pagtapos ng ginawa po sa kanya, inuhol sa balon. Ginatay-gutay yung kanyang damit. Pagkatapos ninagyan ng dugo, tinalabas, pumuntas ama at sinabi, nilapa ng mabangis na hayop. Pagkatapos sa kayo dinalasan. Dinala po siya ng mga Ismail, binenta sila sa Ismailite at 20 pieces of silver. Yung mga Ismail, dinala po siya sa Egypt, ibinenta ka Paraon, naging alipin po ng Paraon. Pagkatapos po noon, siya po ay nabinanggod dahil siya po ay pinagbintangan ng rape ng asawa ni Prophet, hindi naman yung ginawa. Ibig sabihin, ganun po katindi ang naranasan. Nabilanggo na matagal na panahon. Pero dahil alam po ni Joseph na sabi pinili niyo, Lord. Alam po ni Joseph na sabi nagmamon, inikot ng Panginoon. From prison to palace, naging right hand opero, naging economist opero. Tandaan po natin, napakarami niyang pinagdaanan, pero naging kanang kamay ng Paraon. Sa po'y may hawak ng economy of Egypt. Paano nangyari? Sapagkat naniwala po si Joseph, lahat ng kanyang nararanasan, dahil iniibig niya ang Diyos, dahil sa iikot ni Lord para sa ikabubuti at ipo'y nangyari. Hindi lang para sa ikabubuti, hindi para sa ikabubuti ng bansang Israel. Ganon din po tayo. Mga minamahal na kapatid, palagpakan po natin ang Panginoon. Another how to find strength in the Lord. How to find strength by praising Him even when things are hard. Sa pamagitan po ng pagpupuri sa Panginoon, mismo mga bagay-bagay pare kung hindi maganda. Madali magpuri sa Panginoon kapag pinagpapala ka. Diba? Pag ikaw pinagpapala, andyan sumayon sa Panginoon, dali magpuri. Kapag ikaw ay napromote, ang daling magpuri, sumampa sa Panginoon. Pero pagkabaligtaran na nangyari, nawala yung pagpapala, nawala yung promotion, sabi na promotion, na-demote ka pa, ang hirap. Pero sinasabi dito, para tayo makakuha ng lakas sa Panginoon, praise the Lord, mismo ito sa panahon yung talagang ang tingin mo ay hindi maganda yung nangyayari. Patuloy natin purihin ng Panginoon. Psalm 145 verse 3. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa kabila ng mga nararanasan ko lang. Number 4, by thinking about the things that are worthy of praise. Isipin po natin mga bagay na karapat-dapat para po tayo ay magpuri sa Panginoon. Huwag natin isipin yung mga problema ng buhay. Huwag natin isipin yung mga nararanasan po natin negative. Kasi po natin negative sa ating isipan. Isipin natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kalas para purihin po natin ang Panginoon. Sabi po ng Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there any excellent, if there is anything worthy of praise, think about those things.
Isipin po natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng encouragement para patuloy po natin purihin ang Panginoon. Another, by giving thanks to God in all circumstances. Salamat sa mga sarap po ng circumstansyang nararanasan po natin. Amen. Hindi po sa totoo lang, yung mga circumstansyang nararanasan natin, hindi man natin gusto eh. Hindi sinasabing huwag mong gustuhin mo yung mga sirkumstansya. Bagamat hindi natin gusto yung mga sirkumstansya ang ating po naranasan, pero piliin po natin. Nasali kung magmukmuk tayo, piliin po natin magpuri sa Panginoon. Piliin po natin na magtiwala po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng mga sirkumstansya, pinagpala ka, salamat sa Panginoon, praise the Lord. Napromote ka, praise the Lord. Nagkasakit ka, praise the Lord. Wala kang pera, praise the Lord. Marami kang pera, praise the Lord. Ano mga sirkumstansya, sabi ng Bible, give thanks, magpasalamat sa Panginoon. Doon po tayo makakaranas ng kalakasan po sa ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another, by giving our burdens and anxiety to the Lord. So para po tayo makahanap ng kalakasan. Lahat ng ating mga bigati, alala, ibigay po natin kay Lord. Amen. Huwag po natin dalhin sa sarili at hindi po natin kaya yan. Kaya marami pong tumatalikod sa Panginoon. Marami pong talagang gumagapang mga Kristiyanong nakabuhot na, gumagapang na. Kasi pinipilit po natin na dalhin yung bigat ng ating problema. Hindi po natin kaya yan. Gusto ng Panginoon na buhatin niya para sa atin. Kaya lang, kailangan ilagay po natin sa balikat ng Panginoon. Ilagay po lahat ng ating burden, kinatatakutan, mga pagdududa, ibigay po natin sa Panginoon. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for us. Amen. Lahat ng ating alalahanin, ibigay po natin sa ating pong Panginoon Diyos. How do we exercise faith during the worst of time? Wait patiently for the Lord even when we are afraid. Choose to rejoice in God even when everything in life goes wrong. Find the strength in God even when you are down. Amen. So ito po yung end ng journey ni Habakuk. Journey from doubt to faith. Mula doon sa kanya pong paglalakbay na punong-puno ng pagdududa, maraming katanungan. Pero hindi po niya iniwanan ng Panginoon, kundi ito'y binigay sa Panginoon. Sinagot ng Panginoon lahat ng kanyang kasagot na katanungan. Doon po sa lumipat from doubt to trusting God whatever ang mangyari. Kung nasa man po tayo sa ating journey ngayon sa ating buhay Kristiyano, ano yung journey natin? Tayo po ba ay nasa journey pa ng pagdududa? Marami pa ba po tayong pagdududa sa Panginoon? Okay lang po yan, ialay po natin sa Panginoon. Habakuk, journey mirrors our own journey through life. Sinasalamin po ng journey ni Habakuk yung journey natin. Kasi may parang din po tayo, marami tayong pagdududa. Marami tayong question sa Panginoon. Amen. Lord, ikaw ba ay naandyan, Panginoon? Nauunawa mo ba yung nararanasan ko, Lord? Napapasin mo ba lahat ng mga nangyayari kasama sa mundo? Lord, nagpamalasahan ka sa atin, Lord, parehas ka ba, patas ka ba, Panginoon? Pero bakit ganito, bakit ganyan? Doon po tayo dumaan sa ganung journey, naranasan po ni Habakuk niya. Nasa man po tayo sa journey natin ngayon, ang ibig lang na ang sinasabi lang sa atin, anumang journey meron tayo, kung tayo punong-puno pa ng pagdududa at katanungan, pa tayo nahiwalay sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang katanungan, pagdududa po natin, upang from doubt, tayo po ay lumipat doon sa lugar ng pagtitiwala po sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. We saw Habakuk began his journey with a lot of questions. Does God care? Is God here? Is God there? But instead of running away from God with questions, Habakuk kept bringing his question to God and finding the answer that the Lord indeed, yes, the Lord cares for us. Yes, the Lord is fair. Yes, the Lord is here. Amen. Na ang Diyos ay parehas, na ang Diyos ay nagmamalasakit, ang Diyos ay naandyan sa lahat ng ating pong nararanasan. Ulitin natin, kung nasa man po yung ating journey sa ating buhay Kristiyano, kung tayo po yung nasa journey of doubt,
Darating isang araw, lilipat po tayo sa place of faith. Ang mahalaga lamang po, nasa mga pong John na tayo meron tayong katanungan sa Panginoon. Patuloy lumapit sa Panginoon. Keep coming to Him with our doubts and with our question, knowing that God loves us so much, He sent His only begotten Son to die for us. Learn to trust God no matter what. Because God cares, God is fair, God is here. Amen. Piliin po natin, trust God whatever happen. Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon anuman ang mangyari. Amen. Sapagkat wala naman po tayo ibang pupuntahan eh. Wala iba tayong pupuntahan. Wala tayong ibang pagkakatiwalaan. Pag pinagkatiwalaan po natin ang tao, makakamit natin kung ano magagawa ng tao sa atin. Baka ipahamak po tayo ng tao. Pag tayo pinagtiwala sa mga namumuno ng mga politiko natin, mararanasan natin kung ano kaya nilang gawin. Hindi lang ang bagay, kaya nilang gawin. Kung tayo magtitiwala sa pera, makakamit natin kung ano yung magagawa ng pera sa atin, baka ipahamak pa tayo. Pero kapag tayo pinagtiwala sa magagawa po ng lahat ng bagay, magagawa po ng Diyos yung lahat ng bagay para sa atin. Lahat ng bagay, kaya ang gawin ng Panginoon. So ano po yung tinuturo sa atin? Trust God no matter what. Ano man ang mangyari, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Magre-release po tayo ng blessing. Numbers. Numbers chapter 6. Begin verse 22. Diba sinasabi, And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch God and keep you. The Lord make His face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up His approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapalang ibinuhos mo sa amin, sa mga pagpapalang ibubuhos at patuloy mong ibubuhos sa amin, Panginoon. Maraming salamat na Ginang Diyos sa mensahe. Galing po kay Habakuk, Panginoon. Maraming salamat. Lord, maraming salamat sa aming journey, sa aming buhay Kristiyano. Marami kami nararanasan. Pero kung panahon na kami po ay punong-puno pa ng katanungan, punong-puno ng pagdududa. Pero Lord, maraming salamat sapagkat ipinakita po ni Habakuk na bagamat sa napakaraming katanungan, maraming pagdududa sa iyo, Panginoon. Pero hindi po siya lumayo sa salig sa pagpatuloy na lumapit at ilinigay po niya sa iyo pa ng lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang katanungan. Ito may binigyan mo ng kasagutan. At mula po sa pagdududa, sa pumunta sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ano man ang aming pagdududa at katanungan, ilagay namin sa iyo panan upang sa ganoon, sa pagdating ng araw, from daw, kami po inilipan sa pananampalataya. Kami po yung magtitiwala sa iyo, whatever happens to our life, magtitiwala kami sa iyo, no matter what, ano na mangyari. Maraming salamat, pinubalikan namin sapagkat wala po kaming ibang dapat pagkatiwalaan. Kung kami magtitiwala sa tao, Panginoon, magagawa ng tao, yung pwede niya gawin sa amin, Panginoon. Pero pag kami nagtiwala sa magagawa mo, yung gusto mo gawin sa amin, ang lahat ng bagay, kaya mong gawin, walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, hindi pare-pare yung nararanasan namin. Pero ano man ang nararanasan ng bawat sa amin, katulad ng mensahe sa amin ni Habakuk, piliin po namin, Panginoon, na mag-rejoice sa iyo. Piliin po namin, hanapin ang kalakasan sa iyo at matuto kami mag-intay sa iyo, Panginoon. Mag-intay patiently, Panginoon, upang ikaw kumilos at man ang aming naranasan, kabigatan, inaalay namin sa iyo at inintay namin yung araw, napapalakasin pa kung inintay namin yung araw, nilalagay mo sa aming puso yung pananampalatayang gusto mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, pinupurikan namin, nasasalamatan na Lord, pagpalain mo po ang bawat kapatirang Panginoon na nagtagumpay,
Sila po ay nakarating dito sa church, pagkamatang kaaway, gumagawa ng lamper maraming salamat sila ay nagtagumpay sa pagkasinabi ng we are more than conquerors in Christ Jesus. Maraming salamat. Pagpalain sila, we declare more blessing, we declare more favor, good health, long life sa bawat sa pagpalain po ang bawat isa. Sa pangalan naman, anak ng Espiritu Santo, ang natin magsabi ng Amen.